Alright, so eto, Suzuki Bergman Street na 125. Ayan. Magpapalit tayo ng eto, center spring. Ayan, center spring. At eto, clutch spring. Ayan, papalitan natin. So kailangan muna nating baklasin itong crankcase cover gamit ang ito, 8mm. Ayan, 8mm na T-wrench. Ayan, T-wrench. Yan ang itsura nyan para matanggal yung mga bolt dito sa gilid-gilid. Yan, at yung mahaba dito sa gitna. Tapos para totally na mahugot natin itong crankcase cover, kailangan natin ng size 10. Ayan, size 10. 10mm T-wrench para, ayan, dito isa, dalawa. So kailangan nating tanggalin itong bolt ng airbox na nakakabit dito sa ating crankcase cover. Ayan, dalawa yan. Gamitan nyo lang ng 10mm. Ayan, tsaka para totally meron kayong access, mas maganda matanggal nyo yung mga bolt dito sa loob, yung nandun sa loob. Kailangan nating, ayan, kailangan nating paluwagan itong ito. Yan, yung side skirt natin, side skirt. Okay, hinay-hinay lang. Ayan, para masundot nyo yung bolt dito. Yan, ganun ang gagawin. Paluwagan nyo ito. Okay, tapos pag okay ng lahat, napaluwagan nyo na itong side skirt, itong sa airbox, ayan, natanggal nyo na lahat ng bolt dito sa crankcase cover, pwede nyo nang hugutin. Yan. Next na gagawin natin, kuha kayo ng impact wrench. Dahil wala tayong impact wrench, mano-manong gagawin natin. Ayan, socket wrench size 17. Tatanggalin natin to, itong pulley set. Ayan, dito sa bandang pulley. Ngayon, paano discardin natin ito? Yan, gagamit tayo ng pantukod. Nyo, ganoon ang diskarte dyan. Kahit walang, kasi hindi pwede ang white tool, wala tayong impact wrench. Ganyan yan. Lumuwag na. Ganoon lang yun. Discarding malapit. Huwag nyong kakalat. Dapat alam nyo yung pagkasunod-sunod nito. Itong nut may washer. Tapos ito. Yan. Susunod, pwede na natin hugutin. Yan. Ganito ang drive face ng Suzuki Bergman Street na 125. Yan. Nagkahiwalay yung drive face at itong fins nya, yung fan. Magkahiwalay. Pwede na natin hugutin yung pulley set. Pero unahin muna natin to. Wala ulit tayong impact wrench. Gamit tayo ng mano-mano. Yan. So ito. Yan. Yan ang diskarte nyan. Shoot nyo. Sagad nyo lang dun sa may lupa. Semento. Kung ano man yung nandun sa baba. Yan yung mag-hold ng resistance. Size 17 ulit. Socket wrench. Okay. Pag nagbabaklas kayo, counter clockwise. Yan. Di ba? Walang kahirap-hirap. Mano-mano. Yan, may nut yan at merong washer. Yan yung bell. Pwede na nating hugutin to. Yan, tanggal na yung torque drive, tanggal na yung belt, pwede na natin tong hugutin. Yan. Yan, makikita nyo yung itsura, kailangan na ring linisan. Ayan, madumi. Ay, madumi. So ito ang kailangan natin. Ayan, babaklasin natin to. Kuha lang tayo ng close wrench pang tanggal dito sa lock nut. Tapos kuha tayo ng size 39 close wrench. Yan, pantatanggal natin. Yan ang gagawin natin. Yan, DIY tayo. Discarding malapit tayo. Martilyo. Lumuwag na. Syempre, pag lumuwag na, pwede na nating paluwagan ng unti-unti. Ayan. Size 39. Ulitin ko, size 39. Close wrench. Ayan. Sa una, medyo mahirap talaga to kasi kailangan mong persahin. Ayan, pero pinakita ko naman na yung diskarte mano-mano. Okay. Unti-unti yung i-release. Ayan. Okay. Ito, babaklasin din natin to. Kasi tatanggalin natin, papalitan natin yung clutch spring. Ayan, isa, dalawa, tatlo.
Ito yung center spring. Ayan, liit. Ang liit. Wala pang isang dangkal. Maliit lang siya. Oh, apat lang na pikot. 1, 2, 3, 4. Kailangan na rin nating linisan. Ayan, ito. Ayan. Kailangan nating palitan yung grasa. Kailangan nating magre-grease. Ayan, may itim na eh. May 3 pin yan. Ayan. Yung tatanggalin natin. Okay. Gamit lang tayo ng long nose plier. Ayan, plies na long nose. Na matanggal yung 3 pin. Okay. Pag binabaklas nyo to, alog-alogin nyo. Kung umaalog na, ibig sabihin, kailangan nyo ng palitan itong female torque drive. Ayan o. Oh, aalog-alog yan. Konti pa lang dito. Konti pa lang. Konti pa lang. Wala pa masyadong alog. Pero kung makikita nyo dito, pag pudpud na, pagpalitin na, pudpud na dito. Pwede nating hugutin. Okay, yan ang itsura nyan. Ito yung male torque drive. Yan. So hindi na natin babaklasin itong bearings. Ano? Lalagyan na lang natin ng grasa. Lalagay na lang tayo ng grasa. Ayan. Matibay naman ang bearing ng Suzuki. Hindi katulad ng Honda. Ano? Madaling masira. So linisan natin. Punasan natin mabuti. Puno na ng dumi. So itong ginagawa natin mano-mano. Pwede kayong gumamit ng panglinis na binibili. Pero sa atin kasi mano-mano eh. Yan. Maglalagay tayo mamaya ng grasa dito. Ito ang pag-overhaul ng torque drive. Isunod natin itong female. Yan. Mas madumi. Ay mas madumi itong female torque drive natin. Oh. Punasan lang natin kasi madumi na talaga. Yan. Ayan. Napunasan din kahit pa paano. Ayan, wag niyong tatanggalin yung rubber dito. Ayan, oil seal yan, oil seal. Yung rubber isa, meron pa dito dalawa. Wag niyong tatanggalin yan. Pati ito, linisan din. Yan, bago natin i-assemble. Okay. Oh. Syempre, itong 3 pin, punasan din natin. Yan. Mamaya, wag niyong kakalimutang lagyan ng grasa ito ha. Ayan, bago natin i-assemble, kuha tayo ng ito, high temperature. Ayan, na grasa. Ayan, high temp, lithium na grasa. So, mostly ang kulay nito, kulay blue. Kulay blue. Ayan. So, lalagyan natin dito. Konti lang. Huwag masyadong marami. Ayan. Kasi pag naramihan nyo, kakalat din yan. Kakalat sa panggilid. Kaya mahirap din pag sobra. So sunod, pag nalagyan na ng grasa, ibabalik na natin tong female. Kung ito male, ito female. Okay, ganyan. Then hanapin yung butas, kailangan may tapat. Yan, may tapat dapat yan. Pag naipasok natin, itapat natin doon sa butas. Okay? Shot natin yung pin. Yan. Dapat pag pinaikot yo, lahat ng butas nakatapat. Yan. Lagay natin yung pin. Okay. Yun. Yung pin. Huwag nyo munang tatakpan. Ano? Bago nyo ilagay ito, huwag nyo kakalimutan na maglagay ng grasa. Okay, ang advice natin is high temp. High temp na grasa. High temperature. Yan. Yung kayang mag-resist ng high temperature. Kasi napakainit ng panggilid. Para hindi agad malusaw. Yan. Iwasan nyo yung pakalat-kalat na grasa. Kaya dapat ito, hindi siya kumakalat kasi kakalat yan sa panggilid. Yan. May konti ng alog. Konting-konting alog lang naman. So pwede pa ito nating pagtyagaan. Pag na-assemble na natin to, tabi muna natin. Susunod natin tong i-disassemble. Babaklasin natin ito sa may clutch assembly. Unang gagawin natin, tanggalin natin tong circlip, ayan, letter C na clip nandito, 1, 2, 3. So DIY tayo, wala tayong proper tools, yan lang yan. Kontrahin natin. Yan. Okay.
Yun. Medyo mahirap to ha. Nakadikit. Halos tumigas na. Mahirap ng baklasin. Yan. Okay. Yan, natanggal din. So, memorize nyo yung position niya, kung ano nasa ibabaw, nasa ilalim. So, ito yung nasa ilalim, yung nasa ibabaw, yan, may pintura. Ito, medyo mahirap tanggalin ito. Kung mahirap magtanggal, mas mahirap na namang magbalik mamaya. Kasi ito, nasa 800 RPM lang to. 800 RPM ang stock, including ito, 800 RPM. Mamaya, papalitan natin 1000 RPM. Mas mahihirapan tayo. Ang diskarte natin, dito tayo sa bandang short. Ayan. Yan, long nose ang ginagamit natin. Oh, ganoon. Tapos, pwede natin baklasin. Yan. Okay, isa-isa. Oh. Ito yung clutch damper. Yan, huwag niyong tatanggalin itong mga rubber na yan. Yan, natabingin na yung isa. Okay, pag nalinis na natin, okay na. Yan, actually pwede natin tanggalin tong rubber para malinisan talaga lahat. Tapos ibabalik din natin. Yan. Susunod, linisan natin tong clutch lining. Yan. Pwede na nating tanggalin yung mga clutch spring. Yan. Basta tandaan nyo yung mga position ha. Yan, yung mas mahaba dito, yung mas short dito. Ganoon. Okay, nalinisan na natin tong mga clutch lining. Pwede na nating ibalik. Yan. Pero bago yan, bago natin ibabalik, lagyan natin ng konting grasa ulit. Ayan. Hindi pwedeng marami. Lagyan nyo tong 3 poste. Konting-konti lang. Yan. Dulas. Yan. Yan. Lagay natin yung spring. Ito ang ipapalit natin, NCY, pang Mio. Pang MIUI na 125, ayan, pang click na 125, pang Aerox na 155, ayan. Ito yung mga ng unang version, ano. Pero mas sigurado, gamitin nyo yung pang Mio na 125, ayan, 1000 RPM, ilalagay natin, 1000 RPM. Kasi ang stock nito, 800, ito, 1000. Okay? Ay, kailangan nating pukpukin para pumasok. Lagay natin yung hook. Ito ang DIY. Destroy it yourself. Oh. Kailangan kumapit siya doon sa loob. Ayan. Nandun na siya. Pwede nyo nang pukpukin ng konti para pumasok. Ayan. Okay. Kailangan nating i-shoot doon sa butas. Ay, kailangan ma-shoot doon sa butas. Kailangan nating ipasok. Yan. Oh. Susunod na problema natin, ihuhuk naman natin dito sa kabila. Ito ang medyo mahirap talaga. Mahirap ang paglagay, pero kailangan nating diskartehan. Ayan. Ganyan ang diskarte natin. Hanggang maipasok. Ayan, naipasok din. Oh. Yan ang discarding malupit. Destroy it yourself. Ayan, DIY. Oh, naipasok din. So ito, dapat pala itong part na ito, ayan nakikita nyo yung linya. Ayan, dapat nakalitaw. Yung poste, nakikita nyo yung linya. Ayan, kasi dyan natin ilalagay mamaya yung ating circlip. Yan. Dapat pag nilagay na natin tong plate, dapat nakalitaw pa rin yung linya na paglalagyan ng circlip. Ayan, pag nakikita nyo na yung linya, pwede nyo na ibalik yung circlip. Itutulak nyo na lang yan. Itutulak na lang yan. Yan. Tapos pag pinaikot yun, hindi dapat yan natatanggal. Iikot siya pero hindi dapat basta-basta natatanggal yan. Yan, kahit ipagpag nyo, hindi yan natatanggal dapat. Umiikot siya pero hindi natatanggal. Yan. Sikipan natin ng konti. Dapat nakalitaw. Okay, ayun. Tapos balik natin.
Dapat mabilis ang pagbalik. Ayan. Okay, swak. Isa pa, last. Yan, dapat nakalitaw. Pasikipan natin ng konti. Yan. Ganito talaga pag DIY. Walang tools. Destroy it yourself. Ayan oh. Oh, di na yan basta-basta matatanggal. So, nabuo na natin. Kunin natin yung torque drive. Ayan. I-assemble natin. Pero hindi na natin ibabalik tong stock. Papalitan natin ng ito. Pang click na version 1. Okay, pwede rin sa MIUI. Yan oh, medyo malayo. Medyo malayo. 800 ito. 800 RPM. Ito 1000 RPM. Medyo malayo. Ayan, medyo malayo ang diferensya nila. Mataas itong aftermarket. Ganyan oh, mataas itong aftermarket. Ayan oh, ganyan oh. Tanggalin natin ito. Okay, tapos isalpak natin. Uy, kasya. Yan. Okay. Nang pumasok siya dito sa kanyang sheaves. Ayan. Itong sheaves na ito, guide yan, guide. Okay. Tapos balik natin. Mas matigas nga. Ay, mas matigas. Yun. Yan. Dahil wala tayong kasama, kailangan pati paa. Okay. Lock natin. Dapat pantay ang pagkalak. Okay. Yan. Pag okay na, pwede na nating higpitan. Kuhaan natin 39 ulit. 39. Ito, clockwise na ito para mahigpitan. Ay, clockwise na siya. Oh, yan. Hanggang sa magkaroon siya ng resistance. Yan. Okay, yan. At ayun na nga, natapos din natin, natapos din nating i-assemble itong ating torque drive with clutch assembly. Ayan. So kung nakatulong itong ating video na ito, ayan, maaari lamang na mag-subscribe kayo sa ating channel. Ayan. So pinalitan natin itong mga clutch spring. Okay, pinalitan natin clutch spring at yung center spring. Ayan, pinalitan natin. Kasi ito 800 RPM, luma na rin. Pinalitan natin ng mas matigas ng konti, 1000 RPM.